Tumuloy tayo. Sa pang-apat natin mga bossing, pag-usapan natin yung maisog kasi ang dami kong nakikita, 'no, na bakit niyo pinipigilan ang maisog, bakit niyo ginaganyan ang maisog, bakit hindi niyo bla, 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 ayaw niyong bigyan ng permit, something like that, 'no? Ako mga bossing, ang nakikita kong dahilan po diyan, kasi po kung ano yung mga sinasabi nila sa maisog mga kababayan, ano, kumbaga parang nakakalason lang po, 'no? Nakakalason ng utak ng mamamayan kung saan ipupuwesto yung maisog na yon, 'no? Sir Mark, pa-shoutout po ang ultimate heartthrob ng YouTube na dumaan sa live mo po. Ayan, Ulysses Art and Craft. Ayan, heartthrob na si Ulysses dumaan. Ang nakikita ko po diyan mga kababayan, unang-una, doon sa maisog nila, nagsasabi sila ng mga pekeng balita, ng mga walang katotohanang balita. 'Di po ba? Si Digong, oh, sinasabi niya nasa listahan ng PIDEA si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng PIDEA, wala po. So, ibig sabihin, fake news na yon. Yung iba, may mga kasinungalingan dyan. At ang huli po, mga kababayan, itong si Alvarez. No? Si Alvarez at si dating Pangulong Duterte. Nanghihikayat, nanghihimok po sila, mga kababayan, nung mga men in uniforms, no? Nung mga kasundaluhan natin, mga kababayan, na magtanggal ng suporta, which is alam naman po natin mga boss chief amo sir, no? Nasa linya ng sedition 'yun. So ikaw po ba mayor o gobernador? Tapos alam mo yung kung ano yung tema, ilalagay lang nila prayer rally. Pero ang totoong tema siraan ang gobyerno. Magpakalat ng fake news sa gobyerno. Oh, sigawan ang tao tapos sabihin bumaklas ng suporta sa gobyerno. Tingin niyo po papayagan 'yun? Pwede ngang makasuhan yung mga gano'n, 'no? Kaya dapat hindi sila nagdadamdam mga kababayan. Hindi po sila dapat nagdadamdam kung hindi sila mabigyan ng permit. Ito po ay sila na din po ang may kasalanan mga bossing. Puwede namang kumontra sa gobyerno, walang problema. Kaya lang, may limitasyon 'yan. May limitasyon na totoo lang yung mga sasabihin ninyo. May limitasyon na kumbaga, pati ba naman yung mga, kasundaluhan, sisigawan mo, sasabihin mo, "Tumanggal na kayo ng suporta diyan." Naghihimok kayo, 'di ba? Tapos kapagka yung nakipag-ugnayan na sa kanila, "O bakit kami tatanggal ng suporta? Sabihin niyo nga sa amin." Sasabihin siguro nila mga pekeng balita o ganito, ganyan. Yung mga walang katotohanan. Hanggang sa nalason yung utak ng ating mga kasundaluhan, mga bossing, 'di ba? Miski naman po tayo regular na mamamayang Pilipino, mga kababayan. Hindi tayo papayag ng gano'n, Lalo pa po kaya yung mga mayor, yung mga gobernador, yung mga congressman nung kanilang mga lalawigan, hindi hahayaan na malason ang utak ng taong bayan. Oh, ano pa ba yung isang ipinaglalaban nila dun? Si Kibuloy na nagtatago, 'di po ba? Si Kibuloy na nagtatago na hindi marunong rumespeto sa batas ng Pilipinas. Sabi ni Ma'am Jean, "Boss Mark, bakit po si Tad sobrang below the belt na po ang mga fake news against PBBM?" Ang nakikita ko diyan kay Maharlika, ate, ma'am, 'no? Kumbaga nung unang nakatikim kay Tunying 'yan ng kaso, siguro inisip niya, okey sige fine, go ahead, walang problema. Ang gagawin ko lang naman, sige hindi na lang ako uuwi ng Pilipinas. So, medyo okey pa din, masakit yung hindi na makauwi ng Pilipinas, pero puwedeng tiisin, 'no, kaysa naman pagkadating sa Pilipinas, makulong, 'di po ba? Puwedeng tiisin. Tapos nung medyo kay Abel Bacudio na, 'no, nung isinampay nila yung kaso mga kababayan, oh, yung kay ano na siguro 2,000,000 tapos ramdam mo na kumbaga guilty ka doon sa ano. So, nawawalan na ng ano 'yan, kumbaga nawawalan na ng saysay yung buhay ko, Tapos ito pangatlo yung kay Puwi Quiñones, mga kababayan. Ano pa po ang iisipin mo nun? Kumbaga wala na, 'no? Parang patapon na ang buhay ko.
Ganyan na lang po yan mga kababayan. Eh, sige wala na, no choice na ako, eh. Biruin mo yung kinaso sa'kin 2,000,000, 2,000,000 tapos hindi pa ako makauwi ng Pilipinas. Oh, eh, bahala na sige sagad-sagadin ko na ito. Kaya ang tanging, hinihiling na lang po ni Maharlika, eh, matanggal daw ang ating presidente, mga bossing, 'no? Kaya patuloy-tuloy siya na nagba-vlog na matanggal ang ating presidente. Eh, mga boss, miski po matanggal o mapababa o umalis ang ating presidente, eh, tuloy pa din po yung mga kaso niyan. Kasi hindi naman po presidente ang nag-ano niyan, nagkaso sa kanya, hindi naman po gobyerno ng Pilipinas nagkaso diyan. Ang kaso niya po mga kababayan, eh, galing po doon sa mga ano, negosyante na merong malalaking negosyante na posible at maaari na masira yung kanilang mga negosyo dahil po sa paninira ni Maharlika, mga bossing. Ganyan din po yung sa Maisog. Kaya hindi na po nabibigyan ng mga permit yan, mga kababayan, na ang palabas ng mga DDS is, wala, hindi na kami binibigyan ng permit eh, ganito, ganyan. Sinisikil na kami. Kasi dahil din po doon sa mga sinasabi nila at mismong tayo, nakikita natin kung ano yung kanilang mga binabanggit doon sa kanilang maisog-maisog na yon, mga bossing. Sabi ni Sir Ed Harry, sumisigaw sila na pabagsakin ang gobyernong matatag at nagsusumikap, inciting to sedition including fake news, defamation, and libel. Totoo po. Ikaw ba, sir, kung ikaw ang mayor niyan, 'di ba? Eh, hahayaan mo po ba? Ay, Ma'am Chris Rose, sige, salamat po, reply na lang po. Hahayaan mo ba na makapaglagay sila ng entablado doon sa lugar mo? Ako po, hindi ako papayag. 'Di ba? Sabi ni Jeffoy Vlogs, "Ha ha ha, bayarang vlogger." Okay lang. Kasi paulit-ulit na naman kayong, sinasabi bayaran, eh. Eh, ikaw, Jeffoy, ha ha ha, hindi kilalang vlogger. Ano 'yan, hindi kilalang vlogger, Jeffoy Vlogs, hindi kilalang vlogger. Tapos paulit-ulit ang komento, bayarang vlogger. Hmm, wala namang napatunayan mga kababayan, 'di ba? Wala namang napatunayan na bayaran kami. Ay naku. Jepo, sabi ni Ed Harry, "Jepoy, pare-pareho kayo." 'Yun ang masaklap do'n ano, sinasabihan akong bayaran, wala namang maipakitang, eto yung resibo na binigyan si Mark Ramos ng ganitong pera." Oh, eh, kami may patunay kami na ikaw vlogger pero hindi kilala. Mukhang hindi pa sumisikat, eh, laos na. Jepoy, paano ba 'yan? So, nasaan na tayo mga bossing? Yung maisog nila, mga boss. Dapat 'yan ano, kahit saang sulok ng Pilipinas hindi na po payagan 'yan, 'no? Hindi naman po kagaya nung iba kapag nag-rally, hindi nagpe-fake news. Kumbaga tama lang, may inilalabas nila yung saloobin sa gobyerno pero walang halong pamemeke ng balita, walang halo ng paninira, 'no, sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, sila kasi talagang nandun na lahat, eh. Fake news, libel, inciting to sedition, tapos gusto ay ano tawag dito, samahan. Sumikat ka lang kasi dumikit ka kay VP Sara. Ano naman, hindi, dati pa kasama ko na sila Colonel Bosita, may mga nakakakilala na sa'kin, eh. Eh, ikaw ayan, nandiyan ka na nga sa DDS hindi ka pa din sikat. May nangyari na ba sa vlog mo? Wala pa din. Jepoy, the vlogger, oh, hindi pa sikat, laos na. Eh, galingan mo kasing mag-vlog, eh, paano kung paganyan-ganyan ka lang, 'no? Kung paganyan-ganyan ka lang, wala, hindi ka sisikat niyan. "Uy Mark, love mo daw si Inday," sabi. Dati, oo, totoo po dati, mga kababayan. Pero itong binabanatan na nila at nakita na natin mga kababayan na talagang ramdam natin sa side nila, mga bossing, na talagang nagmamadali na sa puwesto na makaupo. Sabi ko, "Sorry,
hindi niyo sana hinintay ninyo yung 2028, 'di ba? Hindi vlog pinag-uusapan, dito yung dignidad. Eh, nasaan patunay mo na bayaran? Ganun lang naman yun, 'di ba? Kaya dapat kapag may bintang, may patunay. Eh, wala namang patunay, may bintang, oh, fake news, 'di ba? Peke. Gano'n lang naman po 'yun, mga kababayan. Uy, 9 minutes. Naririnig niyo yung oven ko, may nakasalang do'n na jerk chicken, mga boss. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat doon sa mga hindi nakapanood. Alam ko naman na nasa replay kayo, mga kababayan, and enjoy niyo na lang po yang replay. At Jepoy, galingan mo sa pagba-vlog. Ano, 'wag yung puro ganyan na comment-comment na naninira ka ng tao tapos walang katotohanan. Eh, yan pa lang na style mo, hindi ka nasisikat niyan, oh. Ang isang sumikat na kilala kong ganyan lang, eh, si Makagago. Pero sa'yo mukhang imposible, Jepoy.